Grabe 'tong Honor Win, huwag niyo 'tong bilhin. Pinahirapan lang ako ng phone na 'to. Hi everyone, welcome to Solid Tech Review. So welcome sa full review natin dito sa Honor Win after ng more than a week na paggamit ko dito sa phone na 'to. So share ko sa inyo yung tatlong PC Mark test result na nagawa ko sa phone na 'to plus yung battery or real life battery usage. Para magka-idea kayo sa iba't ibang scenario kung sakali man na ito na yung gusto ninyong i-purchase na phone. Kasi isipin nyo, ulitin ko lang 10,000 milliamp hour yung battery capacity nito tapos flagship yung kanyang chipset. Yung camera lang medyo nasa mid-range pa na category. Pero mamaya ipapakita ko sa inyo mas maraming sample photos at videos. Pero sa ngayon, unahin muna nating pag-usapan yung battery performance ng phone na to kasi ito yung primary aspect nitong Honor Win at malamang sa malamang primary reason mo rin kung bakit mo to bibilhin. Okay, so bago ko ipakita yung una nating PC Mark, gusto ko lang kayong i-remind na ito yung settings ko. So, naka 50% brightness ako sa lahat ng battery test na ipapakita ko sa inyo ngayon. Tapos naka-smart, yung resolution, dynamic, yung refresh rate. Tapos yung RAM turbo or virtual RAM ay naka-on. Tapos yung cooling fan naman, sa lahat ng test natin ngayon ay naka-off. So, ito yung unang result ng ating PC Mark. 16 hours and 3 minutes. O, diba dito pa lang sa unang test, magkakaroon na kayo ng idea na yung 10,000 milliamp hour na battery capacity ng phone na to hindi kagaya ng ine-expect natin na performance. Pero una pa lang yan, doon tayo sa pangalawa. Okay, dito naman sa pangalawa, ang setting natin ay 50% brightness pa rin pero naka-low yung ating resolution, dynamic pa rin yung refresh rate, naka-off naman ngayon yung RAM turbo, tapos naka-off pa rin yung cooling fan. At medyo tumaas naman yung ating screen on time, 18 hours and 7 minutes. Pero usually, yung ganitong klase ng result sa PC Mark ay nakukuha natin sa mga entry level na ang battery capacity ay naglalaro lang sa 6,000 to 6,500 milliamp hour. Pero bago tayo tuluyang ma-disappoint dito sa Honor Win battery performance, tingnan nyo muna yung performance sa real life usage. So ito yung setting nung ginamit ko siya para matest yung real life battery performance. So naka-auto yung brightness, naka-low yung resolution, at naka-dynamic naman yung kanyang refresh rate. Yung RAM turbo hindi ko ginamit, so naka-off yung virtual RAM natin. Naka-off din yung cooling fan. Tapos, mind you guys na naka-data tayo 95% of the time. Walang Wi-Fi. Minsan nag-automatic connect siya dito sa bahay, pero pag nakita ko yon, in-off ko agad yung Wi-Fi para bumalik tayo sa data connection. At ang mga apps na madalas ko lang gamitin dito sa real life test natin ay Facebook, Facebook Messenger, Lazada, Shopee, TikTok, YouTube. Diyan lang kadalasan umiikot yung ating test. At reminder lang ulit guys na ginamit ko to as my secondary phone for more than a week. So yung makikita ninyo, hindi sobrang pang power user, alam niyo yun, pang ano lang talaga, pang basic user. Ganun yung test na ginawa ko sa kanya. So ito yung una, January 9, 10:45 PM, 90% pa rin na natitira sa ating battery level, pero ang SOT natin sa buong maghapon ay 1 hour and 42 minutes. Pero yung usage time niya ay 10 hours and 13 minutes. At reminder lang na yung usage time ay ibig sabihin yan mula nung binunot natin sa charger itong phone. Ito naman yung pangalawa, January 10, 4:01 PM, 80% na lang yung ating battery level. Yung SOT naman natin ay naging 2 hours and 35 minutes na. At yung ating usage time ay 27 hours and 29 minutes. So dito sa pangalawang screenshot na ipinakita ko, mahigit isang araw ko nang ginagamit itong phone na to. Pangatlo naman, itong January 11, kinabukasan, 11:42 PM, nag-screenshot ulit ako, 55% na lang ang natitira sa kanyang battery. Ang SOT na natin dito ay 4 hours and 38 minutes. Ang usage time natin, guys, 59 hours and 9 minutes na. Susunod naman, January 12, 1:34 ng hapon, nag-screenshot ulit ako, 50% na lang yung natitira. SOT natin, 4 hours and 42 minutes. So, hindi ko masyadong ginamit yung phone nitong January 12. Tapos, ang usage time natin ay umabot na ng 73 hours and 2 minutes. At susunod naman guys ay January 14 na, hindi ako nakapag-screenshot nung January 13. Pero again, hindi ko pa rin siya sinaksak sa charger. So, 6:48 PM to, 25% na lang yung natitira sa kanyang battery. SOT natin, 5 hours and 51 minutes.
Ang usage time natin, 114 hours and 16 minutes. Okay, so i-round off natin guys ha. 25% na lang natitira doon sa huling screenshot na ipinakita ko sa inyo at yung final screen on time na nakuha natin dito sa Honor Win ay 6 hours. Sabihin natin ganun. 5 hours 51, sabihin natin 6 hours. Pero 114 hours and 16 minutes naman yung kanyang standby time or yung usage time or yung oras mula nung tinanggal ko siya sa charger, nung na-fully charge ko siya. So, ito yung conclusion ko. Itong Honor Win, hindi sobrang taas na screen on time ibibigay sa atin. Pero ang maasahan natin dito, standby time. So, hindi siya mabilis malobat kahit pa hindi natin siya masyadong ginagamit. So, for example, ginamit natin to Honor Win whole day sa work. So, siguro ano lang tayo nun, 1 hour, 2 hours na screen on time kasi yun lang yung allowed sa office natin na gumamit ng phone. Tapos, nakalimutan natin i-charge nung pag-uwi natin. Kahit na gumising tayo kinabukasan, hindi siya na-charge ng phone na to, konting-konti lang yung mababawas sa kanyang battery. So, kung makalimutan mo natin i-charge to, hindi tayo mag-aalala na ang dami nang nabawas sa kanyang battery percentage habang natutulog tayo. So, yun yung maasahan natin dito sa phone na to. Hindi mabilis malobat kahit hindi natin siya ginagamit. Or maganda po yung kanyang standby time. Pero screen on time, tama lang. Tamang-tama lang. Parang nasa ano lang, 6,000 to 6,500 milliamp hour yung performance niya. Tapos nag-PC mark ulit ako after no real life battery test. Nakakuha tayo ngayon ng 20 hours and 3 minutes. So 50% brightness, low yung ating resolution, dynamic yung ating refresh rate, naka-off yung RAM turbo at naka-off din yung cooling fan. So dito sa last na PC mark na ipinakita ko sa inyo, parang mas tumataas pa at mas gumaganda pa yung battery performance habang ginagamit natin yung phone na to. So, mataas yung 20 hours and 3 minutes na to dito sa last PC mark test natin. Pero hindi pa rin ito yung screen on time na ina-expect ko sa isang phone na meron 10,000 milliamp hour na battery capacity. Kasi isipin ninyo, sobrang taas po na nakuha natin doon sa OnePlus 15. Kahit doon sa Poco F8 Ultra, ang taas din ng screen on time na nakuha natin doon. Paano pa yung real life usage nun, diba? Ang ina-expect ko talaga dito sa totoo lang, nung in-unbox ko, makakakuha ko ng at least 29 hours of screen on time or mas mataas pa. Kasi nga 10,000 milliamp hour. Pero hindi nakaka-disappoint tong 20 hours na 'to. Sigurado kagaya nung pinakita ko sa inyo kanina, ilang araw kong hindi charge 'tong phone na 'to, ulitin ko January 9 ako nag-start na gamitin 'tong phone na 'to or tanggalin siya sa charger. Tapos yung final screenshot na pinakita ko sa inyo na 25% na lang natitira, January 14. So ilan yun? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 days guys. 6 days na hindi ko charge yung phone na 'to, pero 25% pa rin. At isipin ninyo kung gaano pa yung itatagal ng phone na 'to kung nagwa-Wi-Fi connection tayo kasi nga naka-data connection ako nun. So yun. So maasahan pa rin yung battery niya. Hindi nga lang sobrang taas yung screen on time. At i-update ko na rin kayo sa Antutu score kasi inulit ko yung test. 3,589,176 yung nakuha natin sa kanya dito sa first Antutu test natin. Ang setting natin yan, naka-smart yung resolution, naka-dynamic yung kanya refresh rate, naka-off yung RAM expansion. At ito naman yung pangalawang score natin, 3,560,634. Mataas pa rin, pero ito naman yung setting natin. Naka-smart pa rin yung ating resolution, dynamic yung refresh rate, pero this time, naka-on yung kanyang RAM expansion. Pero mind you guys, yung dalawang bagong Antutu score na pinakita ko sa inyo ngayon ay naka-high performance mode tayo. Okay? So, para tapusin itong ating full review dito sa Honor Win after ng 1 week na paggamit sa kanya, ito rin yung mga updated na photos at videos na pinangako ko sa inyo. So makikita ninyo guys na mga photos na kagaya nung sinabi ko sa intro or sa umpisa ng video natin, nasa mid-range level lang yung kanyang quality. Hindi na masama guys kasi nga hindi naman ito yung primary aspect ng phone na to na pinagmamalaki ng Honor. Hindi na masama yung mga quality ng photos na nakuha natin dito. Yung kulay, medyo oversaturated minsan, pero kadalasan okay naman siya.
Tapos, yung night photos or yung low light photos natin, guys, maganda. Maganda yung dynamic range ng phone na to. Tapos, kung titingnan ninyo yung video, ang ganda rin, guys, nung natural bokeh niya or yung depth of field nitong phone na to kapag nagwe-video tayo. Yan, natural yan, yung blur na nakikita nyo ngayon sa mga dahon. Pero pagdating sa stabilization, meron tayong OIS dito. Kaya makikita ninyo, stable kahit naka 4K video recording tayo. Pero ang talagang favorite ko dito sa phone na to ay yung kanyang selfie camera. Kasi makikita ninyo, ang ganda po ng selfie video natin dito. Pwedeng-pwede natin talagang gamitin sa vlogging if ever man yun yung plano natin dito sa Honor Wing. Hindi kayo mapahiya sa quality kasi makikita ninyo, ang ganda ng texture ng skin natin. Parang ano siya hindi overly processed. So, again, gustong-gusto ko yung kanyang selfie camera. Okay, so yun na lahat guys sa mga gusto kong i-share tungkol dito sa Honor Wing. Sa palagay nyo ba, sulit yung phone na to? Comment kayo dyan sa baba. Kung ako yung tatanungin ninyo ulitin ko, hindi sobrang taas ng screen on time yung makukuha natin dito sa Honor Wing. Pero standby time, goods na goods po itong phone na to kahit ilang araw natin hindi i-charge. Tapos saka data connection tayo. Pwede rin siya sa 5G. Okay na okay po yung Honor Wing. Maasahan po natin tong phone na to. Pagdating sa screen, goods na goods din kasi ang taas ng screen refresh rate nito. Tapos pwede pa nating babaan yung resolution kung gusto pa nating makatipid sa battery. At isa pa, yung kanyang camera performance, although hindi flagship level or pang mataas na presyong phone, yung camera quality niya, pwede na po. Lalo na yung kanyang selfie camera. Okay, so yun muna guys. Sana nakatulong tong video na to. Pinahirapan talaga ako ng phone na to na ubusin yung kanyang battery life. At wag na wag ito bibilin kung sakaling ang hinahanap niyong phone ay mabilis malobat. At oo nga pala, before tayo magtapos, hindi ko nasabi dun sa unboxing and first impressions natin dito sa Honor Wing kung saan ko to nabili. Nabili ko po to sa AHH Xiaomi Manila. Okay, nandiyan yung link na kanilang Facebook page sa description box sa baba. Mag-inquire na lang po kayo kung ano yung updated price nitong Honor Wing. Napakabait po ng may-ari nito. So, chat lang kayo sa kanila. Okay, so yun muna guys. Maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.